Huwebes Santo ng Pagmamahal ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 13, verses 1 to 15, and I read it for you. Now, before the festival of the Passover, Jesus knew that his hour had come to depart from this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The devil had already put it into the heart of Judas, son of Simon Iscariot, to betray him. And during supper, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, got up from the table, took off his outer robe, and tied a towel around himself. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was tied around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus answered, "You do not know now what I am doing, but later you will understand." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no share with me." Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only, but also my hands and my head." Jesus said to him, "One who has bathed does not need to wash, except for the feet, but is entirely clean. And you are clean, though not all of you." For he knew who was to betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." After he had washed their feet, had put on his robe, and had returned to the table, he said to them, "Do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for that is what I am. So if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have set you an example that you also should do as I have done to you." Ngayong Huwebes Santo, atin pong tinatapos ang panahon ng Kwaresma. Ngayong Huwebes Santo, tayo po ay nagsisimula sa pagdiriwang ng Triduo Paskwa sa pamagitan po ng banal na hapunan. Ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad ay malinaw na naipakita sa ating pong binasang Ebanghelyo sa araw na ito. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Ang tinatawag nilang guro, ang tinatawag nilang Panginoon, ang Mesiyas, siya na mismo ang naghugas ng paa ng mga alagad. Ang paghuhugas ng paa ay trabaho ng isang alipin. Ibinaba ni Jesus ang kanyang sarili at hinugasan ang mga paa ng mga alagad. Ang sabi ni Pedro, "Panginoon, hindi po ako karapat-dapat. Ako po hugasan ninyo ng paa? Hindi po mangyayari yan." Ngunit ang Panginoon ang nagturo kay Pedro, "Kailangan kong hugasan ang iyong mga paa." Ginawa ito ni Jesus at nagbigay siya ng halimbawa kung papaanong magmahal, magpakumbaba at maglingkod sa kapwa. Isang uri ng pagmamahal na kung titingnan po natin, hindi tayo karapat-dapat. Ito ang naging reaksyon ni Pedro. Hindi siya karapat-dapat. At alam po natin na hindi rin karapat-dapat ang magtataksil sa kanya. Hindi karapat-dapat na makikain. Hindi karapat-dapat na hugasan ang paa. Kaya nga malinaw na sinabi ng Panginoon, "And you are clean, though not all." Ikaw ay malinis pero hindi lahat. For he knew who was to betray him.
Alam ni Jesus kung sino ang magtataksil sa Kanya. For this reason, He said, "Not all of you are clean." Pero hinugasan pa rin ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Isang pagmamahal na hindi karapat-dapat ang mga alagad. At ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, kung titingnan po natin, tayo ang mga taksil, tayo ang mga makasalanan, tayo na nagkulang sa Kanya, tayo na nawawalan ng pasensya sa ating sarili at sa ating kapwa, tayo na hindi marunong magmahal ng ibang tao, tayo na hindi marunong magpatawad sa iba, hindi karapat-dapat sa pagmamahal ni Jesus. Pero minarapat niya tayong mahalin kahit na tayo ay may pagkukulang at may kasalanan. Ngunit hindi nagtatapos doon. Alam natin na ang pagmamahal ni Jesus ngayong Huwebes Santo ay maipapakita rin sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang sarili bilang tinapay at alak. Ngayong araw ding ito, ating ginugunita ang institution of the Holy Eucharist, ang pagtatatag ng banal na misa. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "Do this in memory of me." Ito po ay nakasulat sa Biblia at nanggaling mismo sa bibig ng Panginoon. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang sino mang kakain, ang sino mang iinom ng aking katawan at dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang banal na misa, ito ang tanda ng dakilang pagmamahal at pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay at pagmamahal sa atin. Sinabi ni Jesus, "Do this in memory of me." Kunin nyo ito, kainin nyo ito, inumin nyo ito. Hindi po sinabi ng Panginoon na ito ay simbolo lamang ng aking katawan, ito ay simbolo lamang ng aking dugo. Pero ang sinabi ng Panginoon ngayong Huwebes Santo, nung sila ay kumakain during the Last Supper, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Hindi sagisag lamang, hindi simbolo lamang, bagkus mariin niyang sinabi, ito ang aking katawan at dugo. Sa tuwing ating tinatanggap ang kaniyang banal na katawan at dugo sa banal na komunyon, bigyan po natin ng puwang si Jesus sa ating mga puso. Yan po ay pagmamahal ng Diyos. Una nakita natin, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Nakita rin natin na inialay niya ang kanyang katawan at dugo para sa atin. Isang pagmamahal na kung titingnan natin ng maigi, hindi po tayo karapat-dapat. Ngunit ito'y minarapat ni Jesus para sa atin. May hamon ang Panginoon sa atin. Sa bandang huli po ng ating pagbasa, ang sabi ni Jesus, "For I have set you an example that you also should do as I have done to you." Binigyan ko na kayo ng halimbawa, gawin nyo ito, may sakatuparan nawa ito sa isa't isa. Magmahalan, maglingkod kayo sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, dakila ang iyong pagmamahal sa amin. Kami po ay iyong pinaglingkuran, kami po ay iyong minahal, at nagawa niyo pang ialay ang iyong buhay, ibinigay ang katawan at dugo para sa amin. Patawad po, Panginoon, sa mga panahon na kami po ay nagkukulang sa paglilingkod, pagkakawang gawa at pagmamahal sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.